teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan. Huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig, CSM Edition! Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoong Yesus. Nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoong Yesus. Aking namasdan ang kagandahan ng pag-ibig mo sa akin. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoong Yesus. Nakita ko ang kalwalhatian mo, Panginoong Yesus. Aking namasdan ang kagandahan ng pag-ibig mo sa akin. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon. Nakita ko ang liwanag ng mukha mo, Panginoon.
Thank you, Lord. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Tayo muli ay narito sa kanyang gawain upang magpuri at magpasalamat sa kanya. At ang ating topic for this whole month is about worship. Pero bago po tayo magsimula sa ating mga gawain, tayo po'y manalangin muna. Sister Esa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, dakila ka at pinapupurihan ka namin, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa malayang oras, Lord, na ibinigay niyo po sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang araw, Lord, na ibinigay niyo po. Lord, we praise you. We thank you, Panginoon, sa privilege, Lord, na makapaglingkod sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kabataan nandito kasama po namin na magpapahayag, Panginoon, ng kagandahan mo, Panginoon, ng kagandahang loob mo, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sa oras na ito, mabigyan ka namin, Panginoon, ng luwalhati at pasasalamat. Ikaw ang mabigyan, Panginoon, ng glory, Lord Jesus. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Po. Amen. Praise God. So, bago tayo magsimula, pakilala naman muna natin ating mga kasama. Sister Esa. Ayan. Amen. Ayan, thank you, Lord po. Kami po ay mga music kabataan mula sa Quezon City. Kami po ay part po ng music ministry. Ako po si Sister Esa. Kapatid ko po si... Meron na akong... Hello po mga kapatid, ako po si Brother Anel. Morning po, ako po si Brother EJ. Morning po, ako po si Sister Eunice. Thank you, Lord po. Amen. Alam niyo itong tatlong to, magkapatid sila. Si Sister Esa, si Brother Aaron, at saka si Brother Anel. Tama, yan. So sila ay mga anak ni Brother Anol. Opo. At ni Sister Helen. Medyo Opo. pare-parehang mga bigkas ng pangalan nila kasi medyo nagkulang sa alphabet. Letter E lahat, no? Thank you, Lord. So, dako na tayo sa ating pinag-aaralan tong buwan ng June. Kasi nung una nga, recap lang, ang una nating natalakay, ang buong month of June talaga is about worship. At ang unang Saturday ay ang tungkol po dito ay tungkol sa definition ni William Temple ng about worship. Sa unang tinalakay natin sa first week ay yung to worship is to quicken the conscience by the holiness of God. Number 2, second week na tinuro ni Sister Sally, to feed the mind with the truth of God's Word. At ngayon naman, this week po, is to purge the imagination by the beauty of God. So, ang worship po, ito po ay dinefine ni William Temple. At habang inaaral ko po, na inaanam kanyang salita, lalo kong nakikita ang kagandahan ng ating Panginoon. Kaya ito po, pero pag-aralan muna natin, itong purge, kasi purge the imagination. Alam nyo, pagka-define mo yung purge, ano nga ba ang definition ng purge? Purge means to rid of, to remove, aalisin mo. So pagka sinabing purge, tatanggalin mo. Naalala ko po kasi yung lesson na isa namin sa youth camp na breaking bad habits, building good ones. So, ito yung sinasabi na tatanggalin mo, pero dapat may papalit ka rin. Tatanggalin mo yung mali, pero dapat may pinapalit ka. So, pero doon muna daw sa purging, dapat magtatanggal muna tayo. Marami tayo dito sa mundong ibabaw na nasagap ng ating buhay na maraming mga pagtuturo na wala naman talaga sa Bible. Kaya dito sa ating gawain, nililinis talaga tayo ni Lord. Inaalis yung mga bagay na worldly matters na walang kapakinabangan sa spiritual. Kaya sabi nga sa Romans 12, di ba? Verse 2, do not conform yourselves to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. So, dito binabago talaga ni Lord ang isip natin. Inaayos niya kasi marami tayong mga
nakuha, nakala natin okay, pero hindi pala okay kay Lord. Kasi ang nais ni Lord, what is good, what is pleasing to Him, and is perfect. Kaya kapag i-analyze mo, yung ginagawa mo, iniisip mo, sinasabi mo, is it good? Is it pleasing to God? Is it perfect? So eto, ngayon, yan ang ating, kukontinue natin ang pag-aaral about this purging of the mind na kailangan mabago talaga muna yung kaisipan bago magawa mo ang kalooban ng Panginoon, especially to worship Him. Kasi we cannot serve two things at the same time. We cannot serve the world and we cannot serve God. Kung si Lord lang paglilingkuran mo, kailangan ang mind natin, si Lord talaga ang laman. Kasi pagka iba, mahirap maging double ang life, no? It cannot be done. It's either you serve the world or serve the Lord. Your mind is very important to God. So what is in your mind right now? So bago tayo magsimula magpatuloy, gusto ko kasi marinig ang mga kasamahan ko sige, Sister Esa, yung ating tanong. Ayan. Meron po tayong katanungan po para sa mga kabataan kasama natin dito. Ayan, bilang mga kabataan at bilang parte din ng music ministry, meron ba kayong mga karanasan na nagkaroon ng effect sa inyo yung mga napanood nyo sa social media, mga napanood nyo sa TV, mga nilaro nyo, mga napakinggan nyong music? Meron bang naging epekto sa inyo? Ayan. Sige, simulan natin sa likod. Tawagin ko si Sister Eunice. Ayun po. Siyempre po, as kabataan, sa napapanood po namin, lalo na ang generation po namin is umiikot din sa social media. So, ang naranasan ko naman po nung pandemic is, siyempre po, pandemic, hindi lumalabas. So, walang social life. So, lahat umiikot sa technology. And then, syempre po, academically, stressful po yun kasi nag-iba yung way kung paano yung pagtuturo sa amin. Online class lang kayo nun, no? Opo, online class lang. And then, syempre, ang parang pastime namin nun is social media. So, sa karanasan ko po, napakalaking influence po sa akin ng social media in a bad way. Guilty po ako dyan kasi syempre po nanonood po ako ng mga hindi ko po alam na na-influensya na ako in a bad way. And yun po, siguro din po, yun din yung way kung bakit nawalan din ako ng communication kay Lord. Kasi nung time na yun, syempre parang nasa isip ko nun na pahinga, yun nga, social media na dapat kay Lord ko dapat nilaan yung pagpapahingang yun. Ayun po. Ayun, tama, no, Sister Eunice. Parang, kinuha ng social media yung oras mo para kay Lord na dapat ini-spend mo sa Kanya. Amen. Ayun. Meron bang naging, pwede mo bang i-share sa amin yung naging bad effect na sinasabi mo? Ayun po, yung naging bad effect po nun sa akin, dahil nga po na influensyahan po ako is, nagkaroon po ako ng depression nung pandemic. Nung ano din po, may youth fellowship din po ng na-share ko po yun na ayun nga po, nagkaroon po ako ng depression and until now po, may panic attacks pa din po ako na hindi ko rin po nakokontrol kasi kusa po siyang dumadating sa akin. And then, ayun nga po, nagkaroon po ako ng depression and may mga health problems na din po cause of depression. Ayun po, yun po yung effect sa akin nung So, meron po talagang mga Yes, bad oo. effects. Grabe, Marami pa akong narinig na iba dun sa mas malala pang mga pangyayari, lalo na yung mga na-addict sa games. Sige, tanong mo pa sila. Ayan. Kung meron pa marinig Ayan, thank you, dyan. Lord, Sister Eunice. Ayan, si Brother EJ naman po. Ayun, good morning po. Tulad nga po nung nasabi ni Sister Maripas, yung sa computer games naman sa akin, sa personal experience ko. Nung kasagsagan din kasi ng pandemic, talagang, ayun, sa bahay lang, wala namang ibang pwedeng gawin, di pwedeng lumabas. So, online class din, so merong mga computer setup, ganyan.
Tapos nahook din talaga po ako sa sa computer games that time. Sobrang nahook talaga ako na to the point na every night ganyan umabot na madaling araw naglalaro ako. Kasama yung mga friends ko ganyan. So siguro i-relate ko sa question, naging bad effect niya sa akin is talagang nakaka-apekto po siya ng ng mood, ng emotions, ganyan. Kasi syempre po competitive game, hindi maiwasan yung pag natatalo na frustrate, ganyan. Minsan hindi na lang din towards sa mga kakampi mo or sa mga kalaro mo, minsan sa mga kasama mo na rin sa bahay, ganyan. Nawawala yung fruits of the Holy Spirit, yung self-control, gentleness, saka yung kindness. Ayun. So, ganun po siya naging ka-negative sa akin kasi pati po yung minsan mga kapatid ko, ganyan, na nadadamay sila pag napoprostrate ako sa laro, tapos parang iniistorbo nila ako, ganun. So, nadadama yung, yung ibang tao po. So, ganun po siya naging ka-negative sa akin that time. Grabe, totoo yan. Kasi may naringgan din akong naglalaro na minsan, yung anak ko, pagka naglalaro, grabe, kala ko may kaaway. Ganun pala yun. Ganun Kaya po totoo talaga. yan, totoo yan, Brother EJ. Ang hirap pag kinokontrol ka na yung ini-spend mo ng time, ikaw na ang nakokontrol. Amen. Thank you, Lord. Yung content na kinokonsume natin, yun na yung nagdidikta ng mood natin kadalasan. Tapos pati yung mga kasama sa bahay, sabi nga ni Brother EJ, pati yung pamilya na naapektuhan din. Ayun. Thank you, Lord, for sharing, Brother EJ. No? Siya na naman, Brother Anel. Ayun po, magandang umaga po mga kapatid. So, ayun nga, ako po kasi naniniwala ko na, ayun, everything that we encounter or yung ginagawa natin sa buhay natin is, it affects us sa malaki o maliit na bagay. So, kung aware po kayo dun sa kasabihan na we are what we consume. So, sa case ko naman po, yun nga, since yung generation din namin is masyadong parang babad sa social media, especially sa mga music, sa mga movies and show na pinapanood, and maging dun sa mga nababasa. Ayun nga po, halimbawa na lang yung experience ko sa music, lately kasi na sa mga rap music, sa hip-hop music. Pero titingnan natin ngayon, yung hip-hop scene kasi, yung music kasi ngayon, kung usisain mo yung lyrics na mabuti, tama pa ba siya? Tama ba siya para sa isang Christian? Ganun din, sa mga movies and show na napapanood natin, yung content niya ba? And, amin ko, guilty rin po ako kasi, ayun din kasi actually yung mga, sa mga YouTube algorithm, halimbawa ganun, ayun din yung ina-appear niya. So, ayun, dumakating ka sa point na parang maki-question mo kung tama ba ito? Ganito ba dapat ang content na napapanood or kinukonsume na isang Christian? And ayun din, sa mga nababasa mismo natin sa social media, especially during these times na polarized ang mga tao, may mga iba't ibang opinion sa social media, and may mga mababasa tayo na minsan maka-question natin yung faith natin. Ayun nga, halimbawa nga po yung naging experience ko din nung pandemic. Actually, dumating din po ako sa point na ganun na sa mga nababasa ko or mga na-encounter ko, dumating ako sa point na parang question ko, ito ba talaga yung tinuturo ng Christianity? Ito ba talaga yung theology? Ayun. Na-question mo yung faith mo kay Lord. Yes. Kasi, ayun, makikita mo kasi na bakit may mga Christian pero ganun pa rin sila. Pero, natutunan ko rin naman na it's not Christianity. It's actually humanity. And may mga tao pa rin hindi perfect din talaga. But, ayun nga, focus kasi natin, yung mga ganun kasi amidst of the chaos of our minds, yung kaguluhan sa isip, pagkalito, pagkabagabag, nagpapasalamat ako kasi binibigyan pa rin tayo ng knowledge ni Lord. Binigyan pa rin ako ng knowledge ni Lord. Ayun nga po, yung scripture na matatagpuan sa Philippians 4:7-19. And the peace of God, which transcends all understanding,
will guard your heart and mind in Christ Jesus. So, ayun, nagpapasalamat ako na amidst all that questioning nga or yung existential crisis na masasabi, nandun pa rin yung peace ni Lord na pinapakita niya sa akin. And ayun nga, sa pagtuloy nung verses sa verses 8 to 9, ayun nga, sinabi ni Paul sa kanyang mga brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ayun nga, pinapaalala din actually ng Word of God na kung ano yung kaaya-aya, kung ano yung kalooban ng Diyos, ayun lang yung i-consume natin. Ayun lang yung itanim natin sa ating puso at isipan. Ayun yung Amen. mahalagang bagay na pinaalala sa akin, Lord, yung mga panahon. na yun. Amen. Thank you, Praise Lord. God. Uy, gusto mo ba maging preacher? Pwede, Pwede. So, nakakatuwa si Brother Aniel. Totoo yan. Pero, minsan nakakatingin din tayo doon sa ibang mga Christians eh. Pero, tandaan natin, individual ang salvation. It's also individual din ang choices. Hindi naman tayo, tinuturo sa atin ang right path. Pero, walang nagpo-force sa atin. Kailangan, your decision must be your own. At ang bait ni Lord kasi hindi kanya pababayaan kasi mahal ka niya eh. Anak ka niya. Yan. Amen. Ayan. Thank you, Lord, din po, sister. Kahit po, na-question ni Brother Anel yung faith niya because of the content na kinokonsume niya. Si Lord sumagot pa rin, 'di ba? Binigyan pa rin siya ng word, binigyan pa rin siya ng wisdom ng Lord. At hindi talaga siya pinakawalan ng Panginoon. Kaya thank you, Lord. Meron pa pong last, Sister Maripa, si bunso po namin, Brother Aaron. Ikaw naman, ano yung experience mo? Ako naman po, in terms of music po, yung sa mga napapakinggan ko, syempre, ang music po is isa po sa coping mechanism po natin. For example po, pagka masaya tayo, syempre ang hinahanap po natin na music is yung masaya, yung matutuwa tayo. Then, ganun din po pag malungkot tayo, ang hanapin po natin is yung makakarelate tayo na kanta. Ngayon, ang nangyayari po kasi, pagka ganun yung pinapakinggan natin, kadalasan, kahit hindi naman natin na-experience, pero yung lyrics, dama natin, ang nangyayari, na-apply natin sa sarili natin. So, ganun po yung nangyayari sa akin. So, kung ano yung napapakinggan ko, feeling ko ganun na rin po yung nararamdaman ko. So, kadalasan po, naglilit siya sa depression kasi mas nalulungkot tayo. Then, sa mga napapanood ko naman po, sa TikTok, sa Facebook, yung mga content na ikita natin, kadalasan punong-puno ng pagmumura, na tapos minsan natatawa pa tayo, hindi natin namamalayan na hindi na siya pleasing kay Lord. Yung mga nakikita natin sa Facebook na yun, kadalasan kasi nagiging trend pa. Ang nangyayari na papadalas sa tenga natin, lagi natin nakikita, araw-araw, naririnig natin sa labas. Ayun, nagiging normal na siya. Parang nanonormalize na lang siya. Kaya lang, kay Lord, hindi siya maganda para kay Lord. Ayun. Amen. Totoo yan, na nagiging parang normal na lang. 'Di ba? Kapag nakikita mo sa iba na kapwa mo kabataan, ginagawa nila, ay okay lang pala, di gagawin ko rin. So, at totoo yan na yung mga pinapasok natin, kaiingat tayo kasi hindi nais ni Lord na ma-depress ka, na maging malungkutin ka, na ma-high ka on drugs. Kasi yung mga messages, ang music is not bad. It's also an instrument of God, pero it also the instrument of Satan para makorap ang mind ng tao. So choose what you listen. The best music ay yung kay Lord, mga worship songs, praising songs, it all speaks about the Lord. Kaya ano pang hahanapin mo, 'di ba? At kapag si Lord ang pinag-uusapan, si Lord ang laman ng awitin, 'di ba? Na ano ka na nafe-feel ka ng joy. Lagi yan. Hindi kalungkutan.
Amen? So gusto mo maalis yung depression? Gusto mong maging masaya sa buhay mo? Then fill your mind. Sabi nga kanina ni Brother Iniel, di ba, yung Philippians 4:8, fill your mind with things that are good, pure, lovely, honorable. Yun ang ilagay natin. Sino ba yung honorable? Sino ba yung lovely? None other than our Lord. His words. Kaya ang sarap kapag lagi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, there's no place para makapasok si Satan sa'yo. Kapag punong-puno ka ng kanyang spirito, ng Panginoon, walang place, walang puwang para makapasok si Satan. Always si Satan, ang gusto niya lagi is to corrupt our minds. Kaya nga sa Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So instead na i-meditate natin yung mga kanta ng nasa mundo, na minsan tungkol sa drugs, minsan sa sex, di ba? Na instead yung mind natin malinis, pure. So ito yung paraano, itapon yung mga yan. Another meaning of purge is cleanse, is detox. And from one sister, I heard that detox sa spiritual is to repent. Repent. Hingi tayo ng tawad sa mga bagay na pinapasok natin na basura sa ating kaisipan. Hindi yan ang purpose ni Lord. Kaya nga mayroong renewing of the mind so that our minds will be, ano sabi kanina, will produce good and we will be pleasing to Him and we will be perfect by the grace of God. Kasi talagang binabago tayo ng Diyos eh. Hindi pa tayo perfect, but we are better now than we were yesterday. Amen? Kaya napakaganda ang plano ng Diyos sa bawat isa. All we have to do is itanggal natin yung mga nagiging dahilan ng ating kalungkutan. Ano ba yun? Mga pinapanood natin, baguhin na natin. So, importante ang pagbabago. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, awit tayo kay Lord. Ayan. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Give me back again the joy of my salvation. Examine me, O Lord, and know my thoughts. Find out if there is any evil within me, O Lord. Find out if there is any evil within me, O Lord. Find out if there is any evil within me, O Lord. Thank you, Lord. Ayan. Batiin po Praise muna God. natin lahat po ng merong kaarawan at nag-celebrate po ng kanilang anniversary ngayong araw. June 15, 2024. Happy birthday po kay Sister Nilda Francisco and kay Sister Len Cabral. Ayan. Sige, ano yun naman, si Brother Anal naman. And happy anniversary po kila Brother Toto and Sister Joan Miranda, Brother Lito and Sister Mila Santa Rinala, Brother Jojo and Sister Annette Rosilio,
Brother Fritz and Sister Christine Odias. Ayan. Happy birthday and happy anniversary po. Amen. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary sa inyo po. Thank you, Lord. Enjoy your day. To continue po sa ating pinag-uusapan kanina, to purge the mind, to purge the imagination with the beauty of God. Yun ang ating topic for today. So kanina pinag-usapan po natin yung purging, meaning rid of, remove, cleanse, detox, anything in our minds na hindi po pleasing kay Lord. Kaya it must be renewed so that we can have a mind that is good, that is pleasing to God, and that is perfect. So, ngayon, ano naman ang ipapalit natin? Siyempre, kung pinupurge ang mind natin, ang our imagination, narinig niyo yung mga testimony ng mga kabataan na nag-co-control ng kanilang mind at sa kanila na ring buhay, itong mga bagay na ito, like internet, social media, music, ano pa ba iba? Movies. So all these things, naubos ang oras nila doon at has a big effect. So isang message lang dyan, no, na we should choose kung ano yung pinapasok natin sa ating sarili. Kasi kung anong mang pinapasok mo, siguradong magkakaroon ng effect sa iyong buhay. Pati sa mga decisions mo, pati sa attitude mo, mababago because of what you choose. So, importante na kung may inalis ka, meron ka ring ipapalit. So dito, di ba, purged your imagination with the beauty of God. So, ang ipapalit natin, yung beauty ni Lord. Amen. So, kung napakarumi ng mind natin, palitan natin ng kagandahan ng Diyos. So, pag sinabing kagandahan, iba ang definition ng kagandahan ng ang iba. Iba ang definition ng kagandahan sa Panginoon. So sa world, kahit dito sa 1 Samuel 16:7, sabi ni Lord kay Samuel, "But the Lord said to him, pay no attention to how tall and handsome he is. I have rejected him because I do not judge as people judge. They look at the outward appearance, but I look at the heart." So, di ba? Tayo mga tao, we judge by outward appearance, lalo na pag maganda, pogi, yun ang agad tayo tumitingin. Pero si Lord, iba pala. Iba yung pag-judge niya, iba ang pagtingin niya ng kagandahan. Ang pagtingin niya sa kagandahan ay sa laman ng puso at isip ng tao. So, napakahalaga nito mga kapatid kasi iba, baka mamaya ang iniisip natin na ang Diyos, oo, totoo, siya rin ang author ng kagandahan, pero iba ang kagandahan na dinidefine ng Panginoon sa kagandahan na dinidefine ng tao. Ngayon dito, pag sinabi natin, we talk about God's beauty, we talk about His character. Ano ba mga character ni Lord, di ba? He is awesome, He is good, He is great, He is kind, He is wonderful. Kulang ang vocabulary para
ma-describe natin ang kanyang kagandahan. Kulang talaga mga kapatid. Dahil mamamangha ka na lang sa awesomeness, sa goodness ni Lord. Lalo na nararanasan ng bawat isa ito. Alam niyo po, naaalala ko si Jesus, di ba yung nasa cross siya, na punong-puno siya ng sugat, punong-puno siya ng pain ng mukha niya, hirap na hirap, hirap ang ginawa niya. Pag tiningnan mo, hindi mo makikita ang kagandahan. Pero, pag nakita mo naman ang epekto ng kanyang ginawa ay sobrang ganda. Dahil sa kanyang ginawa sa cross, tayo ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ngayon ay napatawad sa ating matagal na kasalanan. Amen. Nilinis ng kanyang banal na dugo. So, grabe. Kaya ngayon maraming tao na bago ang buhay, na bago ang isip, mga dating mga lasenggo, mga dating mga sira ang buhay, parang wala ng pag-asa. Makikita mo naman, kapag lumapit kay Lord at nagpatuloy sa Panginoon, makita mo ang kagandahan ng Panginoong Jesus sa bawat isa. Amen. Kaya mga, it's our choice pa rin. Kaya sinasabi ko, it's our choice. Kung kay Lord ba tayo susunod o susunod tayo sa mga invitation ng mundo. Kung gusto mo maging kamukha ni Jesus, kung gusto mo maging kasing ganda niya, sumunod ka kay Jesus, magiging kamukha ka niya. It's not about physical thing. Although nabago yung mga mukha natin na dati ay mga busangot, kahit lagyan mo na ng makeup, parang ang dilim-dilim. Pero pag na kay Lord ka, kahit walang makeup, maliwanag ang mukha, kalmang-kalma, may kapayapaan, dahil si Jesucristo na ang naghahari sa puso. Kaya meron pangalawang tanong. Itatanong ulit ng ating kapatid dito sa ating mga kabataan. Ayan. Thank you, Lord. Bago ko po tanongin yung second question, si Brother EJ po may gusto po siyang i-share dun po sa kanina. Sige, ayun. Regarding lang din to dun sa first question natin na kung ano ba yung nagkakaroon ng negative effect sa buhay natin when it comes to mga things na kinokonsume natin. So may nabasa ako, related siya dun sa word din ni Sister Maripas, kasi yung word din na binigay ni Lord is yung Proverbs 4:23. So sabi dun sa nabasa ko is, our thoughts have power and can easily begin to run our lives, controlling our words and action, feeling and emotions, and even peace and happiness. So ayun nga, sa sharing din ng mga kasama nating youth dito, iba talaga yung effect kapag hinahayaan natin na mag-take over yung mga kinokonsume natin, lalo na yung mga negative na bagay na kinokonsume natin. So, talagang maapektuhan lahat ng aspect ng buhay natin, pakikipag-communicate natin sa iba, emotions natin, and yung sabi nga doon, yung peace and happiness. So, talagang malaking epekto siya. So, kailangan talagang maging matalino tayo and meron tayong wisdom from God na sa mga kinokonsume natin para at least yung mga mas makakapili tayo, mas malalaman natin kung ano ba yung pleasing kay Lord and mas makakapag-communicate tayo sa Kanya kapag yung mga kinokonsume natin is nakakalugod sa Kanya. And thank you, Lord. Ayan, amen. Thank you, Lord. And dahil dyan, ayan, sa mga personal experiences na shinare nyo kanina, no, sabi nga ni Sister Maripas, kung meron tayong mga i-break na habits, meron tayong i-build, meron tayong ipapalit. And itong ipapalit natin, ito yung kagandahan ng Panginoon. So, yung second question natin, mga kapatid, dun sa mga shinare nyo kanina, mga experiences, naranasan nyo ba dun yung na-experience yung kagandahan ng Panginoon? Sige, since si Brother EJ na yung nagsimula kanina, tawagin ko na ulit siya. So, ayun. Since kanina nga na-share ko na yung computer games, yung parang madalas kong kinukonsume and nagbibigay ng negative effect sa akin, siguro nakita ko yung kabutihan ni Lord sa buhay ko dahil din doon. So, siguro i-relate ko na rin yung example ko na yung saranggola. Parang tayo yung nasa taas, tayo yung lumilipad, and si Lord yung tayo yung saranggola. Ayun, si Lord yung may hawak sa atin. So, 'di ba, nakikita naman din natin sa labas
kapag may mga nagpapalipad ng saranggola, minsan kahit umuulan, kahit maaraw, kahit na yung mahangin, ganyan-ganyan kung saan pumupunta, parang tayo yon. Hinahayaan ni Lord na may experience natin yung mga ganun, na hinahayaan ni Lord na makonsume natin yung mga ganung bagay, hinahayaan ni Lord na may experience natin yung mga struggles na ganun. Pero makikita mo yung beauty ni Lord, sobrang, siya, kapag ka tinawag ka na talaga niya, kapag hawak ka, alam mong hawak ka niya, talagang i-guide ka pa rin niya kahit saan ka mapunta. Parang saranggola na hindi natin malaman minsan papunta sa kaliwa, papunta sa kanan. So si Lord, hawak-hawak lang niya tayo. Kapag ka napansin niyang medyo lumalayo na tayo sa Kanya, parang andun lang siya para hilain yung tali, pabalik, para mas mapalapit ulit tayo sa Kanya. So talagang hahayaan muna niya tayong ma-experience yung mga ganon na bagay, mga negative na bagay, makonsume natin yung mga ganon, para matuto rin tayong mag-rely sa Kanya. Kasi wala naman tayong ibang pupuntahan, kundi si Lord lang din. So talagang sobrang gracious ni Lord na when it comes sa, personally sa buhay ko. Kasi, syempre, di naman din, honestly, meron din talagang pinagdadaanan na personal struggles, ganyan, sa family, ganyan. Hindi naman din perfect yung family. So, minsan, tinatry ko na mag-take over, ganyan, since panganay po kasi ako. So, minsan tinatry kong mag-take over. Pero, laging nare-remind ni Lord na, bitawan ko sa Kanya lahat. So, sobrang thank you, Lord, kasi wala din talaga akong ma-describe kung gaano ka beautiful si Lord sa buhay ko. Kasi in all aspects, talagang ramdam na ramdam ko yung presence niya sa buhay ko. So, thank you, Lord po. Praise God, amen. Ayan, thank you, Lord. Ang gandang analogy nung saranggola, no, Brother EJ. Totoo nga na si Lord, kapag hawak niya tayo, kahit saang direksyon, di ba? Tama din yun na minsan hinahayaan niya tayong dumaan sa mga trials, sa mga struggles sa buhay because it will build endurance para rin sa atin yun. And yun nga kapag talagang hawak ka ng Lord, hindi ka na niya papakawalan. So, hayaan natin na si Lord ang mag-control, ang mag-take control ng ating buhay. Ayan. Thank you, Lord, Brother EJ, for sharing. Ayan, tanungin ko naman si Sister Eunice naman. Ayun. Based po sa first question po, yung sagot ko po doon na nawalan nga po ako ng communication kay Lord noon. And yung magandang nagawa po sa akin ni Lord is, kahit po nawalan po ako ng communication sa Kanya, yung communication niya po sa akin, hindi niya po inalis sa akin. Still, binigyan niya po ako ng wisdom kung paano po makabalik sa Kanya. And binigyan niya din po ako ng wisdom in a sense na magkaroon po ako ng self-control and contentment din po kung ano pong meron po sa akin. Sabi po sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, yun po. Pinagpapasalamat ko po kay Lord kasi kahit po gano'n na yung situation ko noon, hindi niya po ako hinayaan na mawala po ako sa Kanya. And thank you, Lord, din po kasi sobra po talaga kasi yung trust ko kay Lord. And tuwing may problem din po kasi ako, as a Christian, siyempre po kay Lord po tayo lumalapit kaagad, hindi po sa ibang bagay. Ayun po. Thank you, Lord, din po. And meron din pong verse dito about having contentment in life. Sa Philippians 4:12-13, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things. I can do all this through Him who gives me strength. So yun pa. Thank you, Lord. Yun ang tama, no, na lagi mong i-feed ng Word of God ang iyong mind. Yan yung ipapalit mo. Sa mga inalis mo, meron ka dapat ipapalit. At yun yung salita ng Diyos, yun yung i-meditate mo yung kanyang kabutihan, yung mga nagawa niya sa buhay mo. Sa ilang taon ka na nag-exist, di ba? Pinabayaan ba tayo ni Lord? Hindi. Di ba lahat ng mga heart's desire natin, halos lahat binigay niya. Siyempre kung makakabuti sa atin, ibibigay niya. And mostly binibigay niya. Kaya lagi lang natin tandaan kung dati nga nalagpasan natin ang mabigat na problema,
peranggot lang yung mga ilang bagay na dinadaanan naman natin ngayon. Kaya lagi, number one dito, remember what He did to us. Unang-una, remember mo na namatay siya sa cross para sa iyo. Grabe na nga yun. If He has given His life for you, what more yung ibang bagay? Yung precious na anak niya, binigay niya. What more ang ibang bagay? Kayang-kaya ni Lord ibigay. Amen. Sige, sino pa? Thank you, Lord. Si Brother Aaron naman. Ako naman, during the pandemic po, every Sunday po kasi kaming pinapanood po ng online fellowship. Then, nung tumagal po, may time na hindi na kami gumigising na maaga para manood. Hindi na po kami nakakanood ng online fellowship, hindi na kami nakakapakinig. And ang naging result po nun is parang napalayo po ako kay Lord na nakalimutan ko na nandyan lang siya. Nakalimutan ko na pwede akong lumapit sa Kanya kasi parang hindi ko na rin siya naririnig lagi. Though, nasa Christian family naman po ako, kaya alam ko po na siya yung dapat kong lapitan. Pero medyo ay nga po napapalayo kasi pandemic, pupuno ng mga problema and nagkakaroon ng depression. Pero ay nga po, dahil sa depression, sobrang kalungkutan, ang nangyayari po, dumadating po sa point na nasasaktan ko na yung sarili ko and imbis na lumapit kay Lord, parang naghahanap ako ng tulong sa ibang tao. Tapos kinakalimutan ko si Lord. Pero nung, ayun nga po, bumalik na yung face-to-face, nagkaroon na po ulit ng fellowship, nakakabalik na po ako sa pag-church. Then doon ko po naramdaman ulit kasi bumalik po ako kay Lord. Lumapit po ulit ako kay Lord. Then agad-agad po naramdaman ko po yung pagmamahal niya. Kasi tinanggap niya po ako ng buong buo. Parang hindi ko po naramdaman na parang nilalayo niya ako kasi total, lumayo ako in the first place. Parang pagkabalik ko, tinanggap niya po agad ako. Ayun nga, nakakatawa kasi di siya katulad ng ibang tao. Di siya katulad ng tao na pagka nagkaroon siya ng problema sa'yo or lumayo ka sa kanya, mahirapan ka nang kunin ulit yung trust niya. Pero pag kay Lord, pag lumayo ka kay Lord, pero lumapit ka ulit sa kanya, tatanggapin ka po niya ng buong buo. Ayun, thank you, Lord. Break muna tayo, no? Napakaganda ng sinabi ni Brother Aaron. Totoo yan na lagi kang welcome. Kahit, kaya nga sabi niya, hingi ka lang naman talaga ng tawad. Parang yung prodigal son, di ba, lumayo siya sa father niya. Pero kung bumalik siya, tanggap na tanggap, nag-celebrate pa yung father niya sa pagbalik niya. So ngayon, bago tayo magpatuloy, awit muna si Sister Esan Eunice, yung inyong awitin. Apa. Thank you, Lord. Ang kagandahan mo ay nahayag sa araw na ito ay naganap bagong pag-asa ang aking nakamtan bagong ligaya ang naranasan pag-ibig mo, Diyos, walang kabantay. Ang buhay kong ito, aking alay, tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Ang
kagandahan mo ay nahayag sa araw na ito, ay naganap. Bagong pag-asa ang aking nakamtan, bagong ligaya ang naranasan. Pag-ibig mo, Diyos, walang kapantay. Ang buhay kong ito, aking alay. Tanging ikaw, Jesus, ang paglilingkuran sa araw na ito at magpakailanman. Sa araw na ito at magpakailanman. Sa araw na ito at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord, Sister Esa and Sister Eunice, sa napakagandang lumang awitin na yan ay panahon pa ng Mami Ligaya na natatandaan ko yung awitin na yan sa isang play din ng yan, awitin na yan. So thank you, Lord, mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa kagandahan ng Diyos. Sino pa ang mag-share? Opo. Si Brother Einel naman po. Ayun po. Nabuo po kasi nung kanta. So, sa tanong po, kung sa personal ko bang karanasan nakita ko ang kagandahan ng Diyos sa buhay mo, na-capture ako nung term na, ano ba yung kagandahan ng Diyos? Paano ba ito nagpapakita sa buhay natin? Then, doon ko na-realize na actually, everything about our Lord, everything about Jesus is beautiful. Ayun nga, may nabasa nga actually. The beauty of God includes many things. It speaks of His glory. Everything about Him is dazzling, stunning, magnificent, and striking. That fills our heart with delight. It includes how He thinks and feels, what He does, and His infinite power and knowledge. So, ayun nga, nabanggit ni Sister Maripas kanina na kukulang actually yung mga words sa dictionary para i-describe yung beauty niya. And all of that good things in Him, His omniscience, His omnipotence, I believe ayun dapat yung pinapasok natin sa mga ating puso at isipan. And nakikita naman natin yun, nadarama natin yun, ramdam natin yun sa ihip ng hangin or kahit saan. Ayun nga po, masasabi ko sa personal experience ko po, ayun nga, na nagpakita yung kanyang peace kasi sa akin na sa na-share ko pong experience na, ayun, nababagabag yung isip ko eh. Pero, niremind niya na siya yung peace and siya yung magbibigay sa akin ng understanding. And actually, hanggang ngayon po, syempre, may mga challenge pa rin hinaharap, especially sa personal and academic life. But ayun, nakikita ko yung beauty, His glorious beauty working in my life. Ayun nga po, halimbawa sa academic life ko, sa mga assignments, sa mga org na minamanage ko po sa school, ayun, nakikita ko yung glory niya, nakikita ko kung paano siya nag-work sa buhay ko, nakikita kong hindi niya ako pinapabayaan. And ganoon din po sa personal life ko. Sa mga kaibigan ko or sa pamilya, sa mga ka-churchmates, ayun. Nakikita ko kung paano nag-work yung kanyang glorious beauty sa aking buhay. And nagpapasalamat po ako. Amen. Tama Thank you, Lord, talaga po. yon. So, yung pagkilos ni Lord sa buhay natin, yung mga unexpected na bagay na dumarating na nakakatuwa, diba? Yung mga answered prayers, alam mo, si Lord lang nagbibigay noon eh. Yung mga napakarami na masasabi mo, Lord, talagang
buhay ka sa buhay ko. Talagang nandiyan ka sa tabi ko. Kaya lagi lang natin alalahanin yung mga araw na yan dahil minsan may panahon din na nasaan ka ba, Lord? Ba't parang puro problema? Pero pag inalala mo, He is the same God yesterday, today, and forever. Kaya pag inalala mo yung mga ginagawa niyang kabutihan sa atin araw-araw, maalala mo ngayon na kung ano man yung nararanasan mo ngayon, siya pa rin. Gagawa siya ng maganda kasi siya ang author ng kagandahan. May magandang mangyayari sa buhay nating lahat. Hindi pa tapos si Lord. Amen? Amen. Amen. Sige, awit naman ulit ang ating dalawang kapatid. Ayan. Thank you, Lord po. Ito pong awitin namin, original composition po ng Comfy QC. So, ayun. Ang title po nito is Mananatili Sa'yo. Ayun. So, basahin ko po muna yung word ni Lord na inspiration ng kanta. Sa John 15:7, "If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish and you shall have it." So, ayun. Kita din naman natin sa sharing ng mga kasama nating youth ngayon is kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. Yung beauty ni Lord sa pagkilos niya sa buhay natin. Talagang wala lang tayong ibang dapat gawin kundi manatili tayo kay Lord. And lahat ng mga prayers natin, lahat ng mga struggles na pinagdadaanan natin, totoo yung salita ni Lord. And hindi niya tayo hahayaan na lumayo sa Kanya. Talagang hihilahin niya tayo pabalik at palagi niya tayong sasamahan. Ayun. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan, mawala man lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawa
puno ng pag-asa sa iyong mga pangako. Ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa sa iyong mga pangako. Ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa sa iyong mga pangako. Ako'y umaasa, palaging sapat. Pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaganda. Sino nga nagsulat niyan? Kaya po ni EJ. Kayo ni Brother EJ. Close sila. Thank you, Lord. So, napakagandang awit, inspired by the Holy Spirit. Pati ang tone, napakaganda. So, thank you, Lord, mga kapatid. It concludes ng ating pinag-aralan ngayon to purge our imagination with the beauty of God. Totoo. Kung may aalisin, dapat naalisin, kaya nagiging cause ng depression, ng kalungkutan, ay yung mga finifeed natin sa ating mind. So get rid of that. Palitan natin ang ating thinking. Feed yourself with the Word of God. Feed yourself with the beauty of God. Always meditate on His goodness and His love. Tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Only Satan tells us otherwise. Mahal tayo ni Lord. Lagi nyo lang sasabihin sa inyong sarili, mahal ako ng Diyos, namatay siya para sa akin. So, napaka-precious ng blood of Jesus ang namatay sa atin para tayo matubos sa kasalanan. Napaka-enough na para mag-rejoice tayo palagi, maging thankful tayo palagi sa ating buhay. So, walang dahilan na para tayo, sa totoo, tayo ang sumasakit sa ating sarili kapag pinapasok natin ang mga bagay na hindi naman makaka-benefit unang-una sa atin at hindi magbibigay glory kay Lord. Kaya thank you, Lord, sa pagsama niyo sa amin sa oras na ito. At salamat din sa aking mga kasamahan na galing pang QC. Pumunta dito ang mga song leaders at ang mga instrumentalists nila, the band. Thank you so much for coming over para magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. And then for our last song, kantahin na natin yung ating last song. Sa ating paligid
Amen. Thank you, Lord. Ay manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Salamat sa araw na to, pinagkaloob mo sa amin. At salamat sa mga anak mo, tinawag, pinili, lalo na mga kasamahan ko ngayon, Lord. Pagpalain mo po sila. Ingatan sa kanilang pag-uwi. At ganon din, Lord, ang mga nakikinig sa amin. Alam namin sila'y pinagpala mo sa mga napag-aralan namin today. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa amin. Maging gabay namin ang iyong salita sa pang-araw-araw naming buhay. Tulungan mo po kami lagi, Lord, na ang aming kaisipan mapuno lagi ng mga bagay na nakalulugod sa inyo. At sa gayon, Lord, makapamuhay kami ng tama at maging kaigaya, maging kalugod-lugod kami sa inyo, sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat po, Lord. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all, mga Thank kapatid. you, Lord. God God bless po. Bye po. 2 Timothy 2:2